Dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at ng Israel ay namagitan na ang bansang Amerika sa giyerang ito. Ngayon ay aalamin natin kung sino-sino nga bang mga bansa ang kakampi ng Israel at ng Amerika sa giyerang ito. So kung matatandaan ninyo, noong July 22, 2025, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump na inatake ng Amerika ang mga pasilidad nuklear ng Iran. Alam nyo, yan kasi yung pinakadahilan. Kaya nga maraming naiinis, no, o maraming umaatake din sa Iran dahil sa kanilang programang pang-nuklear. Yan yung isang dahilan. So, nakita naman natin kasama ang Israel bilang bahagi po ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. At ito talaga yung pinaka main focus dito, no, yung away ng Iran at ng Israel. Matagal na talaga yan, dati pa. Pero ngayon, nakikialam na ang Amerika dahil kaalyado ng Amerika ang bansang Israel. At kung matatandaan niyo noong February 28, ito lamang 2026, sinimula naman ng Amerika at Israel ang malawakang pag-atake sa mga infrastruktura ng missile. Mga lugar po ito ng militar at mga pinuno ng Iran. Merong namatay sa mga pinuno ng Iran at yun ang kinagalit, no, o isa sa dahilan kung bakit ngayon ay naggagalaiting gumante ang bansang Iran dito nga sa Israel at sa Amerika. So sa mga bansa naman, no, na sumusuporta at tumutulong din sa Amerika at sa Israel, ito po ang mga bansa sa Europa tulad ng France, Germany, United Kingdom ay nag-alok ng suportang pampolitika, diplomatiko o kahit sa militar, no? Tulad na nangyari noong mga pag-atake gamit ang drone at missile na inilunsad ng Iran noong 2024. So meaning to say, ang bansang France, Germany, United Kingdom ay nakaalalay at nakasuporta sa Israel at sa bansang Amerika. Sa gitnang silangan naman, ang mga bansa naman na sumusuporta sa Amerika at sa Israel, kasama dyan ang Morocco at Sudan, nang nagnormalisa ng ugnayan ang Israel noong 2020. Pati na rin ang Jordan kasama sa sumusuporta at nakipagtulungan sa mga gawain para sa pagkatanggol po sa himpapawid, no? At sumusuporta rin ito sa Amerika at dito sa Israel. Sa mga bansa naman sa Gulf, no, kabilang dito ang Qatar, Bahrain, United Arab Emirates or UAE, Kuwait, Oman at Saudi Arabia. Bagamat may mga ilan dito na nagpapanatili ng maingat na posisyon, no, ibig sabihin nasa neutral lamang, ay dahil yan sa alalahanin tungkol sa epekto ng digmaan. Kaya ngayon ibang mga malalakas sa bansa, kung napapansin ninyo, ay wala silang kinakampihan. Bagkos namamagitan lamang sila sa gitna para hindi lalong tumindi ang tensyon sa pagitan nga po ng Iran at ng Israel. Meron din namang mga bansa na pumili ng neutralize, no, o nasa gitna lamang at nagbahayag ng pag-aalala tungkol sa pagtaas ng tensyon tulad po ng Mexico, Peru, Nicaragua, European Union at United Nations. At bukod pa rito, ang Iran ay may suporta mula sa Russia, China, Venezuela, North Korea, pati na rin sa mga aktor na hindi estados tulad ng Hezbollah, Hamas at Houthis. Kung napapansin ninyo, ang mga sumusuporta sa Iran is mga halos rebelde, malalakas sa mga bansa at yung mga pinagmumulan din ng mga gulo dito nga po sa gerang ito. Ang Russia, number 1 yan, talagang kalaban din ng Amerika, ang China, kasama ang North Korea. So, kung ito ay lalala ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng Israel, sana ay magawan po ng paraan ng Amerika, United States of America, Donald Trump, na magkaroon ng ceasefire at matigil pansamantala ang gera sa pagitan ng Iran at ng Israel. Dahil kapag hindi tumigil sa pag-atake ang Iran, ay bobombahin po ng bobombahin ng Amerika ang nuclear facility ng Iran, no? Sinabi na yan ni Donald Trump na talagang aatake sila kapag hindi tumigil ang Iran. Yan muna.